One TV Special Report. Ika-4, kusang magbayad ng buwis. Masakit sa kalooban kung magbabayad ka ng malaking buwis, ngunit isipin natin, mas malaki ang kita mo, mas malaking buwis ang babayaran mo. Mas maliit ang kita mo, mas maliit ang babayaran mo. Alam nating lahat na ang buwis ay ang langis na nagpapatakbo sa lipunan. Hindi tatakbo ang lipunan kung walang buwis na ibabayad o isa sa balikat ng bawat isang mamamayan. Maliit man, malaki yan, katungkulan ng bawat isang mamamayan ang pagbabayad ng buwis. Hindi lang pagbabayad ng buwis, nakasama sa kautusan. Maging maluwag sa kalooban ang maaga, huwag nang hintayin na ma-penalty para magbayad ng buwis. Bago pa dumating ang April 15, isipin mo, obligasyon mo ito, isabalikat mo ang tamang pagbabayad ng buwis. Tayong mga nasa gobyerno, dinididak yan sa salary natin, kasama na dyan. So, hindi na, ang tinutukoy ko dito, yung mga nasa private sector, maging bahagi ng ating obligasyon sa pamahalaan, ang pagbabayad ng maaga at tama, eksaktong buwis. Ika-5, panatilihing mali halalan at sumunod sa pasya ng nakakara. Tayo ay nabubuhay sa isang lipunan na demokratiko, kung saan ang kagustuhan ng nakakarami ang nasusunod. Ang boses ng ordinaryong mamamayan ay nasusunod sa pamamagitan ng halalan. So, alam natin at lahat naman tayo dito ay naniniwala na ang ating mga nasa harapan ngayong opisyal at ang ating mga kapitan sa barangay ay inihalal ng nakakarami sa isang malinis at mapayapang halalan. Ika-6, mahalin at igalang ang iyong magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Isa sa mga pinagdedebatehan ngayon sa Pilipinas at sa labas ng Pilipinas ay isang malaking katanungan. Ang issue ng isang malaking issue na obligasyon ba ng isang anak na may pamilya at nagtatrabaho na itaguyod at paglingkuran ang kanyang matandang magulang. May iba't iba tayong pananaw dito. Ngunit ito ay dapat na ayon sa moralidad at espiritual na paniniwala. Tayong mga Pilipino, hindi pa naman marami dito ang tinatawag na home for the aged. Ngunit ako'y nalulungkot pag nakakakita ako, wala naman akong nakita dito pa sa Ozamis. Doon sa mga mataas na urbanidad, sa mga lugar na highly urbanized, maraming matatanda dyan na talagang pinababayaan na lang ng kanilang mga anak. Alam natin na ang Western influence, pagdating sa mga Europeo, pag ang anak ay dumating sa tinatawag na edad na majority, aalis na yan sa magulang nila. At pagkat alis na, wala na silang pakialam sa magulang nila. Ngayon, may sinusulong na batas na pag ikaw ay umalis na sa magulang mo, hindi mo na obligasyon kung ano ang mangyayari sa magulang mo. Sana ay hindi mangyari sa aking pansariling pananaw na dumating tayo sa puntos na tayo ay maniniwala doon sa paniniwala ng mga tao sa ng mga dayuhan na hindi natin obligasyon ang pag-aalaga sa ating mga magulang. Ika-7, pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa yamang walang karangalan. Ang isa sa pinakamahalaga, hindi lang isa, pinakamahalagang yaman ng isang tao, hindi yung napaka daming sasakyan, maraming bahay. Hindi yung material na pag-aari niya, kundi
ang kanyang dangal. Ang dangal na hindi pwedeng tumbasan ng pera. Ito yung reputasyon, dignidad ng isang nilalang. Na pag niyurakan, alam mong pwedeng maging dahilan ng pagkawala ng kanyang buhay. So ingatan mo ito, pahalagahan mo ito, igalang mo ang dangal mo, at igalang mo rin ang dangal ng kapwa-tao mo. Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan, makapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng bawat sa pakikipag-ugnayan ay ang relasyon na pang-araw-araw ay ginagawa mo, iniisip mo, inaalala mo sa iyong kapwa kawani o sa pamilya. Pag sinabi kong pakikipag-ugnayan, isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng tao ay yung paano niya pupunan at paano siya mabubuhay na meron siyang ugnayang maayos sa kanyang kapwa. Masarap papasok sa isang opisina na may maayos kang pakikitungo sa mga tao na makakatrabaho mo. Mas lalo na sa pamilya. Ito yung unang unit ng lipunan. Kung hindi maayos ang pakikitungo at pakikipag-ugnayan mo sa mga taong nakapaligid sa'yo, hindi ka magkakaroon ng kasiyahan at kaginhawahan sa buhay. Mabigat ang kalooban mo kung hindi maayos ang iyong pakikipag-ugnayan sa iyong kapwa. So, napaka-importante yung pagiging tapat at wagas sa pakikitungo sa iyong kapwa. In other words, huwag maging plastic. Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos. Yung paggamit ng ating tinatawag na natural resources o yung pangkalikasan na kayamanan ay isa sa bahagi ng responsibilidad ng bawat isang mamamayan. Napakayaman natin sa tubig. Alam nyo, mas mapapahalagahan nyo ang tubig kung kayo ay mapunta sa isang lugar na disyerto. Na yung isang patak na tubig ay parang ginto. Hindi natin masyadong napapahalagahan ang ating pambansang kayamanan o physical na resources kasi marami tayo. Ngunit mapapahalagahan lang natin yan pag wala na. Yung tubig, magpalad ang Pilipinas kasi alam nyo po ba na 3/4, mahirap ko na i-translate, 75% ng ating physical environment comprised of water. So, hindi talaga natin problema ang tubig. Sobra-sobra tayo sa tubig. Isa lang yan sa resources na marami tayo. Marami din tayong mayamang lupa. Maganda ang ating klima. Dito sa Mindanao, yan ang unang napansin ko. Nung lumipat ako sa aking trabaho sa Mindanao noong 2021, ang ulan dito halos buong taon pantay. Kaya napakadaming, kung masipag ang bawat isa dito, hindi ka magugutom kasi kung may lupa ka, umuulan mula Enero hanggang Disyembre, pantay. At meron din tayong saganang araw. So, napakayaman talaga. Kaya tama yung sinabi na lupa talaga. Ito hindi lang pangako. Hindi lang ang Mindanao ay hindi lang lupang pangako, kundi lupang pangako at katuparan. So, pangalagaan natin ang ating physical na kapaligiran sapagkat ito ang yaman na kaloob sa atin ng Diyos. Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Bahagi kami sa DepEd. Pagpapaalala, hindi kami nagkukulang sa pagpapaalala kung paano ipinagtanggol ng ating mga bayani ang ating bansa. Ngunit katulad ng sinabi ko, hindi lamang yung mga nasusulat sa kasaysayan ang dapat natin tularan.
may mga bagong bayani na dapat din nating isabuhay at gayahin ang kanilang pamumuhay. Malapit na. Mahalaga din ito. Isa sa mga utos at isa sa mga kodigo ng pagkamamamayan ay ang pagiging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. At pagiging masipag ay daan tungo sa isang maunlad na pamayanan. Hindi dapat ikahiya kung ang hanap buhay mo ay nangangailangan ng lakas, nangangailangan na ikaw ay pumunta sa maghakot ka ng basura, kasi hindi naman lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng iba't ibang kakayahan. Binigyan tayo ng Diyos ng iba't ibang abilidad. Hindi pwedeng lahat pwedeng maging abogado. Hindi pwedeng lahat pwedeng maging inhinyero. Hindi lahat pwedeng magaling magluto. Dapat merong magaling maglinis. Dapat merong magaling mag-chop-chop, ng karne. Maglinis ng mga karne. Dapat merong magaling mag-compute. So kung ano man yung hanap buhay na kaloob sa iyo ng Panginoon, gamitin mo, ibigay mo yung pinaka-mahusay mo. Yung pag-aalay, yung pagpapahalaga mo sa hanap buhay na kaloob sa iyo ng Panginoon, sa pamamagitan ng paggawa mo, ibibigay mo yung pinakamabuti mong kakayahan. Kung ikaw ay nasa sektor ng, halimbawa, bombero ka, pagdiriwang ngayon sa Bureau of Fire Protection, maging pinakamagaling kang bombero. Kung ikaw naman ay butcher, yung sa palengke, taga-chop-chop ka ng karne o isda, maging pinakamahusay ka na butcher. Kung ikaw ay guro, maging pinakamahusay kang guro. Kung ikaw ay tagalinis ng karsada, tagalinis ng CR, edi maging pinakamalinis ka, yung bang lahat, yung ibigay mo lahat. Kasi alam mo na pag ikaw yung gawa ng kamay mo, ay inaalay mo, kasi ito yung resulta ng gawa ng kamay mo, ito yung nagpapakain sa pamilya mo, iniisip mo yan, isinasa puso mo yan, ibibigay mo, magpapasalamat ka, kasi kung wala kang magandang kamay, kung wala kang maayos na pag-iisip, wala kang maayos na pangangatawan, hindi tutumbasan ng kabayaran at hindi ka susweldo. So, yung pagpapasalamat ay magagawa mo yan sa pamamagitan ng paggawa at pagbibigay mo ng pinaka-best mo sa kung anumang tungkulin o anumang hanap buhay ang ibinigay sa'yo. Giving the best in whatever job you are entrusted. Not just because you are being paid, but because the work of your hands will always be blessed by God. Ituring mo na ang gawa ng iyong mga kamay ay pagpapala na galing sa poong may kapal. Maging masipag. 16 ito, pang 12 pa lang ako. Umasa sa iyong kakayahan, sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawala ng pag-asa. Magsikap upang iyong makamit ang iyong layunin. Konektado ito dun sa sinabi ko. Isa lang yung sinabi dito na hindi ko nabanggit kanina. Huwag kayong bibitaw, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Alam natin lahat na lahat tayo dito ay may, sa ating buhay ay, ang buhay ay isang patuloy na daloy ng araw-araw na pagtakbo. Iyan ang gulong ng buhay. Nagsusumikap tayo, hindi lang para sa ating pamilya, para sa ating bansa. May mga pagkakataon na susubukin tayo ng Panginoon at susubukin tayo ng tadhana. Isa lang ang pinaalala dito, huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag mawala ng pag-asa.
Magtiwala tayo sa iyong pansariling kakayahan at sa Panginoon na gumawa at nagbibigay ng tadhana sa iyo. Gampanang maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama kaysa gawaing hindi tinapos. Meron tayong kasabihan na maski pops. Hindi ko alam kung alam nyo kung anong ibig sabihin ng maski pops. Maski paano. Okay na yan. You know, dapat katulad ng sinabi ko kanina, hindi pwede yung pwede lang. Dapat pwedeng pwede. Kasi kung ibibigay mo na lang din yung kahit araw-araw mo tong gawin, kahit araw-araw nag-i-stapler ka, isipin mo, bukas, iba naman yung i-stapler ko. Sa mga nagbibigay ng serbisyo, kahit araw-araw yan ang ginagawa mo, iba naman bukas kasi iba yung araw na ibibigay sa iyo ng Diyos kinabukasan. So even if it's repetitive, kahit paulit-ulit na ganyan yung trabaho mo, iba't ibang tao din kung minsan ang pinaglilingkuran mo. At iba't ibang oportunidad at pagkakataon na paglilingkod ang ibibigay mo. Gawing maayos. Hindi pwedeng pwede lang, pwedeng pwede. Ugaliin ng pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin. Okay, may OTOP tayo, one product sa one town policy. Isa sa mga tungkulin ng mamamayang Pilipino ay ang pagtangkilik sa sarili nating produkto. Sino pa ba ang inaasahan nating magmahal sa sarili nating produkto at kikilala sa sarili nating talento? Natutuwa ako kasi pinakita nyo sa akin kanina yung isa sa mga mag-aaral sa kanyang oratorical piece, no? Nakita ko din yung pagsusumikap niya na Tagalog ang kanyang gamitin. So, iniisip ko nga kanina, sinabi ko kay Mayor, sabi ko baka kaya talagang sinadya mo na ako ang papuntahin dito dahil alam mo mahihirapan kang magsalita ng wikang Pilipino. Sinabi ko sa kanya kahit magsumikap ka sana na nandito ka lang, nung una kasi sabi ko, pilitin mo na maibigay ang mensahe sa wikang Pilipino bilang paggalang natin yan. Yan pa rin ang pambansang wika ng Pilipinas. Alam natin ang Pilipinas ay binubuo bukod sa mahigit sa 7,000 isla, meron din po tayong mahigit sa 175 dialekto o lengguwahe sa buong bansa. Ganyang karami, no? Ngunit buwan ng wika ngayon. So maraming salamat sa pagkakataon na ako ay nandito at nakadaupang palad nyo upang ibigay ang mensahe sa pagdiriwang ng ating buwan ng wika at araw ng mga bayani. So pagtangkilik hindi lang sa sariling wika, sa sariling bansa, sa sariling produkto ng bansa. At finally, sa wakas, huli, gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ay minana pa natin sa ating mga ninuno. Natutuwa ako sa pag-iikot kasi nandito pa rin yung kota na alam ko na sana ibigyan tayo ng pagkakataon na marinig sa itaas ang kasalanan ng fort at ng kota dito sa Ozamis. Sa aking pagsasaliksik, may 2 lang fort dito sa Mindanao. Ito yung nasa Zamboanga, yung Pilar Fort, at saka yung nasa Ozamis. So, pagsusumikapan natin, nandiyan si Sir Jaime, at sana may mga primary source pa tayo. Kasi po, by profession, I'm also a historian. Nakapagsulat na tayo ng 7 libro, 3 sa world history at 4 sa kasaysayan ng Pilipinas. So, sana isulong natin yung tinatawag na kasaysayang lokal o local history. Alam kong napakayaman ng lokal na kasaysayan ng Ozamis at ng buong lalawigan. So, I look forward to working with our historians, local historians here. At sana pagpupugayan sa mga ninuno natin dito sa mga Ozamis Nones, no?
finally, ngayong araw na ito ay hindi lamang pagunita sa mga bayani na nag-alay ng buhay. Ilang beses ko nang inulit ang makabagong bayani. Kailan lang may isang bayani na nagpakita ng kakaibang katapatan at kalinisan sa buhay. Ito ay kasama natin to, kapamilya natin to. Siya ay isang Osamisnon na nagsauli ng cellphone may nakaiwan ng cellphone. Isa siyang ordinaryong mamamayan. Ngunit nasubok ang kanyang katapatan kasi pagkita ninyo ng cellphone, medyo mamahalan yung cellphone. Hindi siya nag-isip. Kumikita lamang siya ng 5,000, may 3 siyang anak. Yung asawa niya nasa bahay lang. Pinili niya na ibalik yung nakuha niyang cellphone, dinala niya sa police station at isinauli niya. Sa paggunita ng araw ng mga bayani, gusto kong kilalanin din ang taong ito, na isang Osamisnon, na nagpakita ng kakaibang kabayanihan sa bagong lipunan. Ang pangalan niya ay si Kim, at sa pagkakataong ito, gusto kong tawagin si Kim. Ano ba yung buong pangalan niya? Nandito ba siya? Ang buong pangalan, ayan, sir. Can I have the full name? Pwede pong tawagin si Vice at mga konseho para sa pagbibigay. May pinaabot din, nasaan si Ang buong pangalan niya ay si Kim Pizaras Gracama, 33 years old. Siya po ay nakatira sa Barangay Purokwan, Barangay Baybay, Triunfo, Ozami City. Triunfo. Okay. Kim, punta ka dito. Bukod sa pabuya na kaloob ng ating punong lungsod, ay ang isang magandang balita, Kim. Isang pagkakataon, kung ang iyong hanap buhay ay isa siyang porter. Porter, saan ka porter? Sa Budiga lang, ma'am. Sa Pantalan. Okay, porter siya sa Pantalan. Okay. So, pinahatid din ng mayor na bibigyan ka ng pagkakataon na maging bahagi ka na kawani ng lungsod base sa iyong kakayahan at kahandaan sa hanap buhay. So, pinaabot ito, ang maliit na pabuya mula sa punong lungsod at kasamahan ng konseho bilang pasasalamat. Alam namin hindi matutumbasan yung katapatan at kalinisan ng iyong puso na ipinakita, ngunit isa kang magandang halimbawa na dapat tularan ng bawat isa. In addition to that, we have agreed, or Sangguniang Panglungsod, that we have to pass a resolution. Okay. Para may makita ang mga anak niya. Oh, ang amo daing lulo. Buutan man daing kaayo. Dili ba? Oh, para imo na ibutang sa kwadro that you receive a plaque of appreciation, a resolution from the Sangguniang Panglungsod. Okay, salamat. Gusto mo pang magsalita? Salamat kayo sa asinso samis nga wako magdahom nga anhi ko karong adlaw diri nga kalit-kalit lang kay nga gitawagan jud ko. Mawara to daghang kayong salamat. Okay. Thank you kaninyong tanan, ma'am. Okay, padayon kanunay Ozamis. Asenso Ozamis. We'll be passing a resolution. Para na kayo makita. Okay, once again everyone, atong pakpakan si Sir Kim, atong local hero, lokal nga bayani nga nag-embody sa kinaiya sa bag-ong taga-Ozamis para sa kanunay Asenso Ozamis. So once again, thank you very much, RD Ruth Fuentes, the better half of Mayor Sam and Norman Go Fuentes.
isang magandang araw para gunitain at bigyang pugay ang ating mapabansang bayani. And sa sinabi ni Dr. Ruth kanina, yes, natakdan ko ni mo, Doc. Giubogod ko sa Tagalog na ako. Water, please. Okay. So indeed, it is a beautiful day to honor our heroes. And once again, thank you very much, Doc Ruth, for that very meaningful message on behalf of Mayor Sam. So truly under his leadership, the spirit of heroism lives on in every Osamis-non. Now let us enjoy a special intermission number from the champion of the Ascenso Ozamis Singing Contest in 2025, representing Mars Medical Center. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Mr. Aaron John T. Abuo. Ang iyong palad, kalyado mong kamay sa hirap ng buhay. Ang dami mong problema, nakuha mo bang ngumiti? Noy bika nga astig. Saan ka man naroroon, huwag kang matatakot. Sa baril o patalim, sa bakas na madilim. Pinoy ako, buo aking loob, may agimat ang dugo ko. Hoy, Pinoy ako, may agimat ang dugo ko. Hey, sinisip ko ang dagat, nilibot ko ang mundo. Nasa puso ko pala ang hinahanap mong gulo. Oh, ilang beses na akong muntikang mamatay. Oh, alam ko ang sikreto mo, kaya't nandito ka't buhay. Sabi nila may anting-anting ako, ngunit di nila alam na ang Diyos ang dahilan ko. May agimat ang dugo ko. Pinoy ako, may agimat ang dugo ko. May agimat ang dugo ko. Sinisito ang dagat, dilibot ang mundo. Nasa puso ko pala hinahanap kong kulo. Dinig mo ba ang sigaw ng lahi ko? Pinoy ako, buo aking loob, may agimat ang dugo ko.
ang dugo ko. Pinoy ako. Grabe, kanindot na performance. Once again, a warm round of applause for performer Sir John Aaron of Mars Medical Center. At this point, we are requesting everyone to please rise. Magsitayo po tayong lahat para sa masing ng Pilipinas Kung Mahal, to be led by the LGU Ascenso Ozamis Chorale. Ang laya mo'y babantayan ng Pilipinas kung hirang. Thank you very much everyone, and of course the LGU Ascenso Ozamis Chorale. As we close today's commemoration, we extend our heartfelt thanks to everyone who joined and took part in this meaningful celebration, and may the courage and sacrifice of our heroes continue to inspire us in our daily lives. Ozamis, palakpakan nato atong kagalingan for making today's celebration truly meaningful. Daghang salamat sa inyong tanan. Once again, Happy National Heroes Day from the Ascenso Ozamis Administration. HPG, sundan sa atong Philippine veterans. Human sa Philippines. Senso miss ang miss nun ko.
Ed, oh, sabi,